Hello, thank you guys. Thank you. Thank you, Angelia. Si Ate Watson. Si Ate Watson pala yung nagsend ng harana. Thank you, Ate Watson, for the harana again. Sobrang generous niyo, grabe. I can't. Thank you, guys. Okay, so first, start na tayo sa discussion natin. 50, 60K na agad. 60K na agad. Okay, meron ba tayong... Ay, mag-organize na ako ng vanity desk agad? Or mag-aano muna ako? Hindi ko alam. Ano ba unahin ko? Mag-organize na ba ako agad or discussion muna? Kayo na mag-decide. Mag-start na ba ako? O discussion na lang? Okay, sige. Kasi si Boss Gino kasi magpo-pop up din siya later. So, para at least bago natin masimulan yung mga unlockable activities, makapag-hi na siya sa atin. Okay, so discussion number 1. Sino yung nag-send ng flying kiss? Sino yung gusto mag-co-host? Para may kausap naman ako. Si Jeraza? Unahin na si Boss Gino. Unahin na ba si... Oo, unahin na si Gino. Bago mag-organize ng vanity desk. Di ba? Okay. Sino yung nag-send ng flying kiss? Please, mag-send na kayo ng co-host request kasi mag-start na tayo ng discussion. Mag-send na kayo ng co-host request. Wala pang lumalabas dito. Sige, while waiting for the co-host request, mag-start na ako sa discussion. Bakit importante ang matutong gumawa ng household chores? Super important yan kasi syempre, we're not gonna be staying with our parents forever. We're not gonna have our yayas forever. So, di ba, syempre, at some point, kailangan nating matuto to do things on our own. Di ba? Kasi, syempre, at some point, kailangan din natin maging independent. Sabi ko kanina, we're not gonna be staying with our parents forever. So, kailangan matuto talaga tayo at least kahit paglilinis lang ng room, di ba? At least yon. Or pagluluto, kahit basic lang, di ba? Kahit na may mga tigalinis kayo sa bahay, may mga yaya kayo, you have your mom looking after you, at least learn to clean your own space. Di ba? Ako dito sa bahay, yun lang naman yung chores na ginagawa ko. Aside sa pagluluto, gano'n, pag-wash ng dishes, minsan, gusto ko pa rin na ako mismo yung naglilinis ng room ko kasi iba pagka yung personal touch, di ba? Ng paglilinis kasi alam mo kung ano yung mga spots na kailangan ng deeper cleaning, gano'n. At saka sa room ko, syempre, may mga personal stuff ako na ayoko naman pakita. Syempre, medyo matanda na rin tayo, medyo nahihiya na rin tayo sa mga parents natin, sa mga yayas, although wala kaming yaya dito. Pero syempre nakakahiya pag may ibang tao naglilinis ng room natin tapos nakikita yung mga personal stuff natin like undergarments, gano'n, di ba, nakakahiya. Kaya at least aralin lang natin na linisin yung own space natin starting in our rooms. Di ba? Kahit bed, learn how to fix your bed, vacuum the floors, di ba? Ganun lang. Mag-start lang tayo. Baby steps kung hindi pa talaga kayo marunong maglinis, ganun sa mga household chores. Magandang magsimula kahit sa personal space. Sa bed, ganun. Kalat mo, linis mo. Tama. Kalat mo, linis mo. Totoo yun. Diba? Okay, next. Anong mga gawing bahay ang importanteng matutunan? Ayun, katulad ng sabi ko kanina, super important na matutunan yung paglilinis ng own personal space mo, di ba? Kasi nakakaya naman pag iba pa yung gagawa nun sa'yo, iba pa yung nag-clean after you. Matanda na tayo, kailangan na nating matutunan linisin yung room natin. At least learn to make your own bed, fix your bed, learn how to change the sheets, vacuum the floors. Siyempre, maganda rin na matutunan natin yung pagluluto. Lalo na pag mag-isa tayo, mahirap yung nagde-depend sa deliveries. Palagi. Mahirap. Dumaan din ako sa ganyang phase nung
for a few years ko sa Manila, parang sobrang nag-depend ako sa deliveries. Sobrang nanaba talaga ako. Kasi syempre sobrang unhealthy nun, tapos ang gastos pa, di ba, pagka puro deliveries. Kaya hindi talaga advisable yun. At least learn to cook for yourself. Kahit yung basic lang, siguro lahat naman tayo marunong magluto ng kahit egg lang, di ba? Or mga super simple omelet, ganon. Kasi magastos pagka puro deliveries at saka sobrang unhealthy, lalo na pag puro fast food. Although, to be honest, may mga times talaga na nakakatamad kasi nakakatamad pa yung lilinisin mo yung mga pinaglutuan mo, yung mga pinagkainan mo, di ba? Medyo nakakatamad. Ako kasi ganun yung na-feel ko minsan sa condo dati. Kaya, minsan, pag pagod ako, nagpapadeliver na lang talaga ako kasi nakakatamad maglinis after magluto. Pero mas okay yon. Wag lang yung palagi na buong time lahat, mas madalas ka pa nagpapadeliver. That's so unhealthy and magastos. Kaya kahit mga egg lang, gano'n, sunny side up, dapat marunong. Kung gaano kakalinis sa katawan, dapat gano'n din kalinis sa bahay, sa kahit room lang. Totoo yun. At saka, di ba, parang sobrang therapeutic kaya ng paglilinis. Ako, pag medyo feeling down or I'm feeling like a mess, I just clean up my surroundings, I just organize my stuff. Tapos parang na-elevate talaga yung mood ko pag nakikita ko na malinis yung surroundings ko, malinis yung floor. Ako kasi medyo may pagka-OC talaga ako. Parang nabanggit ko na ata to before, ayoko nakakakita ng mga stray hairs sa floor, as in, or kahit saan sa bed. Pinupulot ko talaga yun isa-isa, kahit isa lang. Oh my gosh, nakakatawa. Parang medyo weird na ata to. Pero minsan, pag may napulot akong hair, tapos nakahiga ako sa bed, tapos nakita ko may strand ng hair sa pillow, kukunin ko talaga yun, pupulutin ko, tapos hahawakan ko muna for a few minutes. Tapos pag sinipag na ako, tatayo na ako, tatapon ko sa trash can. Ganon, kalala yung pagka-OC ko. Kasi gusto ko talaga spotless. Pero syempre, I have my moments din na sobrang tinatamad ako. Pero pag nakikita ko na yung mess na ano na ako na, kailangan ko na maglinis. Ganon. Sino ba dyan yung mga tatamad-tamad? Mga tatamad-tamad dyan, yung mga matagal nang nagpa-plan maglinis ng room pero hindi magawa. Today is the day. Samahan niyo ako. Okay. Gaano ka kadalas maglinis ng bahay? Gaano katagal ka usually pag may ginagawa kang mga gawaing bahay? Nililinis ko yung room ko kahit once or twice a week. Once or twice a week lang. Minsan nga once a week lang eh. Kasi hindi naman talaga ako makalat. Hindi ako makalat. Very OC ako. Ngayon lang talaga nagkataon. Ang dami kasi may mga deliveries na dumating. So yung mga boxes kalat-kalat sa bed ko. Pero once a week is enough for me. Kasi hindi ako makalat. Pagka may hindi ako parang ahas. May ganun term, di ba? Yung parang ahas daw. Sinasabi na kung saan yung pinagbihisan nasa floor. Ganun. Hindi ako ganun. Basta kung saan ko nilapag, babalik ko. Kung saan ko kinuway, babalik ko agad. Ganun. So, once a week lang ako naglilinis. Ayun dyan si Wieland and Gino. Andiyan na ba si Gino? Hi, Gino and Wieland. Hello. Next, ilang taon, papakyatin ko na ba sila, Gino? Gusto niyo na ba sila makita? Papakyatin ko na ba sila, Gino? Kasi medyo halfway naman na tayo sa discussion eh. Kasi andyan na pala sila. Okay, Gino, akyat ka na daw. Mag-send ka na ng co-host request. Ay, kahit mga 12:30. Okay, wait lang. Okay, wait lang. Mabilis na lang. Tapusin ko na to saglit para tuloy-tuloy na. Okay, next. Ilang taon ka una nag-start gumawa ng chores? Anong mga gawaing bahay to? Nag-start ako siguro hindi naman ako inatasan talaga na gumawa. Hindi naman ako pinilit na sobrang sadyang masipag lang ako naman. Ang yabang. Pero totoo, parang sobrang hilig ko talaga gumawa ng mga gawaing bahay. Lalo na yung pag-wash ng dishes.
dati, alam nyo ba, kahit malinis na, sobrang gusto kong naghuhugas ng plates, kahit malinis na, hinuhugasan ko pa rin. As in, nakakailang linis ako. Natatanda. Actually, pinapag-usapan lang namin nung mom ko yan recently lang. Tapos naalala niya, bakit buti daw nung bata ako, sobrang sipag ko. Tapos ngayon, minsan parang kailangan na niya akong utusan, ganun. Dati, as in, kahit malinis na, uhugasan ko yan kasi sobrang nag-enjoy ako mag-wash ng plates. Yun yung favorite chore ko nung bata ako, pag-wash ng plates. Kasi kahit malinis na, hinuhugasan ko ba talaga ulit. Siguro nag-start ako tumulong mga 7 years old. Or maybe earlier. Mga 6. Sana all masipag. Oo nga, sana all masipag. Sana kayo din masipag. Okay, next. Ngayon, anong household chores ang naka-assign sa'yo? Bakit ito yung naka-assign sa'yo? Wala naman naka-assign sa akin dito sa bahay. Kasi 3 lang naman kami dito, so wala masyadong gagawin. Basta ang chore ko lang talaga, i-maintain yung kalinisan ng room ko. Yun lang. Ito, yung personal space ko. Ito na yon, yung bathroom ko, closet, bedroom. Yun na yun. Tapos minsan, tumutulong din ako sa dishes, ganon. Magluluto, at pagluluto, yun. Isa yun sa mga chores ko dito sa bahay kasi mahilig akong magluto. So minsan, ako nagluluto, minsan si mommy, salitan kami. Okay, next. Meron ka bang favorite household chores? Yes, cooking. I love to cook palagi. And syempre, gusto ko rin pala naglilinis ng CR. Lalo na yung CR ko kasi sobrang OC ko sa hair. Ayoko, di ba yung CR parang sobrang wet palagi. Ayoko ng wet bathroom floors. Sobrang pet peeve ko yun. I hate wet bathroom floors. Ayoko kasi parang nagpuputik sa loob. Tapos may mga strand ng hair sa floor, sobrang hate ko yon. Ang ginagawa ko, papupunasan ko talaga ng tissue, yung mga alcohol, sobrang OC ko sa CR. Gusto ko lang pag naliligo ako, pag nasa CR ako. Kasi minsan, nagtatagal talaga ako sa CR for no reason. Sobrang in-enjoy ko lang mag-shower. Or, basta, ang sarap kaya tumambay sa CR, di ba? Weird ba yun? Basta gusto ko malinis ng CR, malinis yung floors, walang strand ng hairs, ganon. Favorite ko din magluto kasi hindi ko siya kino-consider na chore. Parang sobrang therapeutic nga ng pagluluto. Sobrang na-enjoy ko magluto. Lalo na pag nagustuhan ng family ko yung niluto ko. Super rewarding.